Ni minsan lang nating iniisip o maaaring atin nang nakalimutan. Isang mahalagang aspeto ng ating lipunan. Ito ay ang kasaysayan. Ito'y nagbibigay kahulugan sa ating nakaraan, nagbibigay linaw sa ating kasalukuyan, at nagbibigay direksyon sa ating kinabukasan. Ngunit ito'y pinapahalagahan pa ba ng ating makabagong henerasyon? Ito ang Casa Hacienda de Naik, na kilala na sa pangalang Naik Elementary School. Isang makasaysayang gusali na naging saksi sa mahalagang mga pangyayari noong panahon ng himagsikan. Ito ang tanging natitirang Casa Hacienda na pinamahalaan ng mga praile sa Pilipinas na ginagamit hanggang sa kasalukuyan. Ang hacienda ay orihinal na itinayo noong 1830 ng mga prailing Dominikano matapos pilihin ng malawak na ari-arian na kilala bilang Hacienda de San Isidro Labrador upang maging tirahan para sa mga tagapangasiwa at manggagawa ng nasabing hacienda. Dito rin ginanap ang Naik Assembly noong April 17, 1897 na pinangunahan ni Emilio Aguinaldo matapos siyang mahalal bilang Pangulo sa Tejeros Convention noong Marso 27. Hindi lamang iyon, ang Casa Hacienda ay nagsilbi ring base ng operasyon para kay Gat Andres Bonifacio at sa kanyang mga tauhan na noong Abril 19, 1897 ay nagdeklara ng Naik Military Agreement. Ang kasunduang ito ay lumikha ng isang kaaway na pamahalaan na pinamumunuan ni Bonifacio na tumututol sa pamahalaang pinamumunuan ni Aguinaldo. Nandito din ang Bartolina kung saan ikinulong ng 3 araw mula Abril 28, 1897 ang Supremo Gat Andres Bonifacio at kanyang kapatid na si Procopio matapos sila ay madakip ng mga kawal Pilipino ng pamahalang manghimagsik sa Limbon, Indang, Cavite. Kita ng edukasyon, ang kasaysayan ay patuloy nating ituro sa mga kabataan upang ito ay hindi malimutan at manatili habang buhay. Ito ay mayroong katotohanan. Ang edukasyon sa paaralan ay mananatiling yaman sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga kinabukasan ng ating bayan. Suportahan at patuloy gabayan ng mga kabataan. Ituro sa kanila ang kasaysayan, upang matutunan din nilang pahalagahan ang kasalukuyang hawak-hawak nila sa kanilang mga palad. Ating pakatatandaan, ang kasalukuyan ay produkto ng nakaraan at ang kasalukuyan magiging susi ng ating kinabukasan.